Isang maganda, masaya at pinagpalang araw ng linggo sa buhay ng bawat isang naririto na sa kani-kanilang mga tahanan at lalong higit sa ating Diyos na buhay. Palakpakan nga po natin ang ating Diyos na buhay sapagkat muli na naman po tayong nagkasama-sama para po sa kanyang banal na gawain at patuloy po na huwag po natin kalimutan na i-share, i-like ang ating Facebook live stream upang marami pa po ang makapakinig ng salita ng ating Diyos na buhay. At patuloy po na winewelcome po natin ang ating mga bisita from Marinduque. Welcome po sa gawain po ng ating Diyos na buhay. Gayon din po ang mga kapamilya at kapatid po natin na galing po sa ibang bansa at sa iba't ibang lugar po. Welcome po ang buhay ng bawat isa sa gawain po ng ating Diyos na buhay. Kaya po sabihin po natin sa ating mga katabi, masaya ako nakasama kita ngayong linggo. Amen. Sobrang sarap po sa pakiramdam na muli na naman po tayong nagkasama-sama at katabi nyo na naman po ang inyong katabi last Sunday. Tunay po, isa po yung patunay na mabuti po ang Diyos na kailanman di po niya tayo iniwan ni pinabayaan man. Kaya po sa umaga na to, ibigay po natin ang the best na papuri, the best na pasasalamat para sa ating the best na Panginoon. Kaya po inaanyayahan ko po ang lahat na magsitayo at pangungunahan po tayo ni Ma'am Arceli sa opening prayer at ng worship team. Yes, Jesus, hallelujah, Lord, oh God. We will continue to praise and worship you this morning. Hallelujah, hallelujah. Kami patuloy na magpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa katagumpayan ng linggong ito, sa punong-punong pagpapala na ipinagkaloob mo sa buhay ng bawat isa. Hallelujah, hallelujah. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Mananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Mananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay
Tayo po'y manalangin. Dakila't makapangyarihang Diyos, sa umagang ito, maraming salamat, Panginoon, na kami, Lord, ay nagtipon-tipon sa iyong bahay-sambahan, Panginoon, upang, Lord, ikaw ay papurihan, sambahin at pasalamatan, Panginoon, sa kabutihan mo po sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sa loob ng buwan ng Hunyo, Panginoon, na ikaw, Lord, ang siyang patuloy na umingat at gumabay sa amin. Patuloy, Panginoon, na nag-provide, Panginoon, ng mga pangangailangan namin sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Tunay nga, Lord, na napakabuti mo po, Panginoon, kaya marapat lamang, Panginoon, na ikaw po ang aming sambahin sa araw na ito. Salamat, Lord, na naririto kami, Panginoon, upang makarinig, Lord, ng mga salita mo, Panginoon, na aming magamit sa aming pang-araw-araw na pamumuhay at maibahagi namin, Panginoon, sa mga kapwa namin na hindi pa po nakakakilala sa iyo, Panginoon. Sa oras na ito, Lord, dalangin namin, Panginoon, ang aming gawain na samahan mo po kami, Panginoon. I-bless mo po, Panginoon, ang mga tatayo dito sa harapan, lalong-lalo, Panginoon, ang magbabahagi ng iyong salita, Panginoon. I-bless mo din, Panginoon, ang mga kasama namin sa live stream, Panginoon. Yung mga panalangin po namin, Panginoon. Alam ko, Lord, na narinig mo po, Panginoon. Pagpasok pa lamang po namin dito, Lord, alam po namin na kami, Panginoon, ay iyong pinagpala na Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na yung pangangailangan ng bawat isa, Panginoon, ay iyong tutugunin, Panginoon. Kaya sa oras na ito, Lord, amin na pong inaangkin ang katagumpayan ng aming gawain. Ang lahat po ng papuri, lahat ng pasasalamat ay binabalik po namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Isang masaya at mapagpalang linggo po sa buhay ng bawat isa. Amen. Tunay nga po na sa umagang ito, handa na po ba ang lahat ng anak ng Diyos na magpuri sa Kanya? Sumigaw nga po tayo ng isang malakas na hallelujah para sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Tunay nga, Panginoon, na napakabuti mo at ang pagpapala mo ay mararanasan ng buhay ng bawat isa sa umagang ito. Di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyang ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. O napakabuti, ikaw ang aming pastor, ikaw ang aming pastor, hindi magkukulang, sapat na. At higit pa, biyaya mo'y sagana at tumabang, sapat na. At higit pa, sapat na sa lahat mong pangangailangan, higit pa sa lahat mong inaasahan. Wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. At higit pa, di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyang ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. O napakabuti, o napakabuti, ikaw ang aming pastor, ikaw ang aming pastor, hindi magkukulang, sapat na. At higit pa, biyaya mo'y sagana at umabang, sapat na. At higit pa, ikaw ang
at sa aming mga buhay. Hallelujah, Lord. Wala kang katulad, wala kang katulad, wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, Panginoon. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Oh, wala kang katulad, lalala kang katulad. Yes, oh Lord, kahit anumang panahon, anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Anumang maging panahon, anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Oh, 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 oh. Babalikan, Panginoon, ng aming mga buhay. Purihin ka, Panginoon. Yes, hallelujah, Lord. Tuningang napakasayang magpuri sa iyo, Panginoon, na kahit anumang panahon o sitwasyon, ika'y naririyan palagi sa aming mga buhay. Kaya't patuloy kaming lumalapit sa iyo ngayong umaga. Dahil tunay ngang napakabuti mo, ika'y dakila at tapat. Hallelujah, hallelujah. Yes, Jesus. Sa'yo ako ay lalapit, dadamhin ang iyong pag-ibig. Susundin ko ang iyong nais, mukha mo ang siyang ibig. Diyos ng langit at lupa, sa yakap mo umaasa. Pag-ibig mong di nagmamaliw, tunay kang kamangha-mangha. O aking Jesus, pag-ibig ng buhay ko, sasama sa'yo, saan ka man tutungo.
grasya mo, Panginoon. Patuloy kaming kukuha ng lakas sa iyo, Panginoon. Dahil kahit hindi man kami karapat-dapat, Panginoon, kami pinili mo para maging anak mo. Hallelujah, hallelujah. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulanan ba ang wagas mong pagsinta? Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa, niyakap mo ko sa aking karumihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng
Napakabuti mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Tunay ngang ikaw ay tapat at sapat. Hallelujah, hallelujah. Salamat sa sukdulang biyaya mo, oh Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukulang biyaya mo. Salamat sa sukulang biyaya mo. Salamat sa sukulang biyaya mo. Hallelujah, O Jesus. Patuloy tayong lumugar sa diwa ng panalangin naman Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat kami sa araw na ito na kami ay buhay, kami ay malakas. At Lord, sa pag-aawitan pa lamang po namin, alam po namin na nililis mo na po kami ng kabanal-banal mong dugo. Nawa ikaw po yung manguna sa gawain pong ito. Sa aking pong buhay, itago mo lamang po ako sa iyong likuran. Ikaw po yung makita at ang iyong kabanalan lamang po, Panginoon. Magpala ka po sa lahat ng naririto, maging sa nanonood sa kanila pong mga live stream. Lahat ng mga gawain, Panginoon, na nagdiriwang hindi lamang po sa Pilipinas, sa iba't ibang panig ng mundo, manguna ka nga po, O Jesus. Salamat, Panginoon, sa hilamang po ang lahat ng papurit, pasasalamat at pagsamba sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Tatanggal ako ng salamin para tayo ay magkakitaan. Amen. Amen. Isa pong maganda at pinagpalang umaga po sa buhay po ng bawat isa. This is the this is the day that the Lord has made. So we will rejoice and be glad. Pinagpala ang ating pong buhay, pinagpala ang bawat umaga, pinagpala ang araw na ito. June 29 na po, napakabilis. Isa, 2 araw na lang, yari na naman ng June. Salamat sa mga biyayang ipinagkaloob niya. Salamat sa mga nag-ani ng palay. Salamat sa mga nakapagpatanim ng gulay. Salamat sa mga nakapagpundar ng itik. Salamat sa mga trabahong ipinagkaloob. Salamat yung mga magulang nakakapagpaaral. Salamat sa lahat-lahat ng mga biyaya na ipinagkakaloob niya sa atin. Baka sabihin naman na iba, si Brother Joey, puro dalang blessing ang pinagsasabi dito sa pagpapasalamat. O sige, salamat sa mga karamdaman na pinagdaanan nyo dahil pinagaling kayo ng Diyos. Amen? Para balanse tayong pare-parehas. Amen. So ngayon nga po ay June 29, napakaraming ginawang pagpapala sa atin ng Diyos. At ngayong pagpasok ng July, mas marami pang gagawing pagpapala ang Diyos. May mga estudyanteng gagraduate na sa haba ng mga taon na pinagdaanan, binuno nila, sila ngayon ay gagraduate na, mga magulang na makakapagsuot ng kani-kanila pong mga Pilipiniana. Amen? Dahil magpapagraduate na po sila. Salamat sa Panginoon sa pribilehyo na minsan pa ibinigay niya sa akin na makapagsalita. Na-miss ko po kayong lahat. Ang OA naman ni Brother Joey. Bakit kayo na-miss? Ay nakikita-kita naman tayo linggo-linggo. Kikita naman tayo tuwing self group, tuwing mentoring. Na-miss ko pong magbahagi ng salita ng Diyos. Salamat din po kay Pastor Louie na binigay niya sa akin ang pagkakataon pong ito na makapagbahagi ng kanya pong buhay at banal na salita. Alam po ninyo, yung sinabihan po niya ako nung first week ng April, sabi niya, Brother Joey, mag-aya ka ng mensahe, ikaw magsasalita. Ninervous ako at pinagpe-pray ko sa Lord na bigyan niya ako ng magandang mensahe sa akin pong puso. At salamat sa Diyos, ewan ko kung naranasan nyo na sa mga nagbabahagi ng mga mensahe dito, sa mga nakatayo na rin dito, kung naranasan nyo na kahit nagluluto kayo, nangungusap sa inyo ang Diyos. Kahit nagdadrive kayo, nangungusap ang Diyos. Kasi ako kahit nagdadrive ako,
humihinto ako, pag mayroong binigay sa akin na mensahe ang Diyos, isusulat ko sa cellphone ko o kaya sa notebook ko. Kahit nga naglalaba ako, naglilinis ako, nangungusap pa rin ang Diyos. Kaya nabuo ko po ang mensahe pong ito. Binabati din po namin yung mga nanonood sa kanila pong mga live stream. Saan man po kayong panig ng Pilipinas at saan man kayong sulok ng mundo, sumain nyo nawa po ang pagpapala ng Diyos. Salamat din po sa mga nagbabahagi at nag-share ng ating pong gawain sa umaga pong ito. Alam po ninyo kung merong isang pinakamasarap na i-share at pinakamasarap na makita sa newsfeed natin, yung salita ng Diyos. At yung gawain ng Diyos. Dahil sa gulo ng mundo, sa napakaraming nangyayari, nandyan ang kakayari lang na gera ng Iran at Israel, ang walang humpay na impeachment, ang pagtaas ng presyo ng diesel, at ang pagbaba ng presyo ng palay. Ang dami-daming mga magugulong nangyayari sa ating mundo, kaya dapat ang isineshare natin yung gawain lang talaga ng Diyos. Kung minsan, ang dami-dami kasi habang nanonood ka ng mga ganyang balita, mas lalong napupuno ang puso mo ng alalahanin ng mga problema, kaya dapat salita lang ng Diyos ang ating pinakikinggan. Amen? Kasi sa totoo lang, ang maraming mga tao, mga nanay sa kanilang mga tahanan, pinoproblema nyo na ang pambaon sa eskwelahan ng inyong mga anak. Pati ngayon, kung kailan malalaman na si Jade pala is ito ang totoong olive, pinoproblema nyo pa rin. Amen? Ang dami-dami natin pinoproblema pa natin kung kailan mayayari ang buhay ni Soraya, ni Angela. Buti na lang, nayari na ng Biyernes. Pero ang ibig kong ipakahulugan sa umaga pong ito, ang Diyos ay mabuti. Yun lang yung pinakasimple ng mensahe. Ang Diyos ay mabuti sa ating pong buhay. Kaya ngayon, alam po ninyo, ngayon June 29, nais ko pong batiin yung mga nag-birthday, mga magdiriwang pa ng kanilang kaarawan. Ngayon po June, maligayang kaarawan, maligayang araw din ng mga tatay sa mga nagdaang Happy Father's Day. Sa susunod, parang gusto kong i-request kay Ma'am Camille at saka sa mga kabataan, sana may Happy Children's Day din. Kasi ba't pag May, merong Happy Mother's Day? Pag July, merong Happy Father's Day. Bakit walang maligayang araw, anak? Hindi ba kung gaano kayo ka-bless na magulang na nagkaroon kayo ng mga anak na inaalala kayo, dapat ganun din. Pero baka po gawin po yan sa June 32 o June 35. So, yun lamang po, napakabuti po ng Diyos sa ating pong buhay. At ang wag po natin kakalimutan ngayong pong June, i-celebrate po natin ang June 12, Independence Day. Napakahalaga na tayo ay malaya. Dahil sa totoo lang, yung sinakop tayo ng bansang Espanya, teka muna si Brother Joey, ano ba yung mga tinuturo na to? Yung sinakop tayo ng bansang Espanya sa mahabang panahon, alam po ninyo, napakahirap maging alipin. Napakahirap nang hindi ka malaya sa sarili mong bansa. Pero dahil sa kagitingan ng mga tao, ng mga katipurinero noon, tayo ay pinalaya ng bansang mga sumakop sa atin. Ano ang gusto kong ipakahulugan sa umagang ito? Minsan rin sa buhay natin, tayo rin ay sinakop. Hindi tayo sinakop ng bansang Espanya, hindi tayo sinakop bilang mananampalataya ng Britanya, ng Amerika, ng Hapon. Sinakop tayo ng gawa ng kaaway. At kailan lang tayo naging malaya? Pero ang tanong, totoo bang malaya ka na? Kaya iyan po yung title na ating pag-aaralan sa umaga pong ito. Yung totoo, malaya ka na ba? Kasi ang daming mga tao nagsasabi na, tinanggap ko na ang Panginoon bilang sariling Diyos at tagapagligtas. Pero sukatan ba yon para masabi mong ikaw ay malaya? Naitanong niyo na ba? Malaya ako kasi tinanggap ko naman ang Panginoon bilang Panginoon ko at tagapagligtas. Iyon na ba yon? Kung totoong iyon ang basihan mo, bakit paglabas ng iglesyang ito, dati ka pa rin? Bakit hindi nakikita sa buhay mo ang pagiging isang malaya? Yung mga dati mong ginagawa, yes, totoo, tinanggap ko ang Panginoong Jesus, pero paglabas, yun pa rin naman yung ginagawa natin. Kaya paano mo masasabi na malaya ka na? Pero ang napakahalaga, yung pagtanggap natin sa Panginoong Jesus, nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. At pangalawa, sa kabutihan rin ng Diyos, paki-flash po Ate Jezabel, sa kabutihan din ng Diyos, sa Galatia chapter 5 verse 1, pinmalaya na tayo dahil pinalaya tayo ni Kristo, kaya magpakatatag kayo at huwag nang paalipin muli. Kasama yan sa kabutihan ng Diyos sa ating buhay na pinalaya niya na tayo. Amen?
Napakasarap maging malaya sa totoo lang. Ang sabi sa awitin noong 1986, ibon mang may layang lumipad, kulungin mo man at umiiyak. Sa buhay Kristiyano din, kapag ang isang Kristiyano ay nakakulong o nakabilanggo siya sa kasalanan, malungkot din yan. Nagpapanggap ka lang masaya na nakabihag ka sa kasalanan, pero deep inside may kurot sa puso mo na nalulungkot ka rin. Kaya iyan yung kabutihan ng Diyos na siya ay naparito dito sa lupa at binigyan niya tayo ng laya sa mga kasalanan na bumihag sa atin ng mahabang panahon. Kaya ready na po ba kayo? Kung ready na po kayo, ready na rin po ako. Ngayon po, dadako na po tayo sa ating pong pag-aaralan. Inaasahan ko po kay Sister Minda, nagayak po siya ng hapunan dahil mayayari po tayo mga 6:00 po ng gabi. Amen? Kaya humanda po kayo dyan, nakapadlock na po yung pinto para wala pong makalabas hanggang 6:00 ng hapon. So ang tanong po natin, paano ba totoong maging malaya? Ano ba yung mga kasangkapan? Ano ba yung mga dapat nating isaalang-alang sa ating pong buhay para masabi mo na ikaw ay malaya? Number 1 po, ang sabi po dyan, ask for God's help. Alam po ninyo, ang maihahalin tulad po natin sa pag-aaral po natin ngayong umaga na ang paglaya, nakakita na po kayo na nakabilanggo ano. I'm sure nakakausap na rin kayo na isang preso. Alam po ninyo, ang preso, kapag nakausap nyo yan, ang sasabihin lang yan, kumusta ba sa kulungan? Ang isasagot po niyan, napakahirap, parang impyerno sa lupa. Which is totoo. Kasi sa loob ng kulungan, limitado ang galaw mo. Kasama mo yung mga halang-ang kaluluwa. Hindi mo makita ang pamilya mo, parang tinotorture ang utak mo. Ng mahabang panahon habang nandun ka sa loob. Ngayon, ganun din ang isang bilanggo ng kasalanan. Ganun pa rin yun. Kaya tinuturo sa atin, ask God for God's help. Ask for God's help. Ang sabi po dito po sa Aklat ng Gawa, chapter 16, verse 25-26, na maghahating gabi na sina Pablo at Silas ay nananalangin at umaawit ng himno sa Diyos at nakikinig naman ang ibang mga bilanggo. Walang ano-ano'y lumindol na malakas at nayanig, pati ang mga pundasyon ng bilangguan, nabuksan ang mga pinto at nakalag ang mga tanikala at lahat ng mga bilanggo. Bagamat ang konteksto ng binasa nating mga verses na ito, yung pagkabilanggo ni Pablo at ni Silas noong mga panahon na yon dahil ipinahuli sila, dahil meron silang pinalayas na isang inaalihan na espiritu na isang manghuhula, pinabilanggo sila dahil hindi na kumikita yung mga tao sa paligid nun. So ang ginawa, dinala sila sa bilangguan at dinala sila sa Bartolina. Ngayon, yung maghahating gabi na, sila raw ay nanalangin. At sila ay umawit. Amen? Sa buhay ng ating mga Kristiyano na tayo ay minsan ay naibilanggo din tayo sa mga kasalanan, sa mga nagagawa natin. I'm sure yung mga pag-uusapan natin kasalanan dito, yung mga basic lang naman. Halimbawa, hindi ka nagbayad ng utang mo. Halimbawa, may mga niloko kang tao. Halimbawa, nagsinungaling ka. Yung mga ganun lang, I'm sure wala naman tayong kasamang murderer dito na wala nang mamamatay tao. Amen. Wala naman po mga rapist dito. Wala naman riding tandem na aabang sa akin pagkayari ng message ko. Wala naman. So, ibig sabihin, yung mga basic na nagagawa nating mga pagkakamali sa ating sarili at sa ating kapwa, yun lamang yung mga pag-uusapan natin at doon tayo pinapalaya ng Diyos. Ang sabi, yung tayo ay bihag ng kasalanan, dapat tayo ay humingi ng tawad sa Diyos. Iyon ang pinakasikreto. Humingi ka at umaamin ka na ikaw ay makasalanan. Huwag ka na mag-deny-deny na hindi ka nagkasala ka. Huwag ka masyadong OA na hindi ka nagkakasala. Okay. Ngayon, pag hingi mo ng tawad at humingi ka sa Diyos ng gabay, tutulungan ka niya. Tutulungan ka niya. At direkta, dapat sa Diyos ka lumalapit. Noon, kapag nagpe-pray kami, ang sabi pag hihingi ka ng tawad, pag hihingi ka ng tulong, Tore ni Babel, panalangin mo kami. Toring garing, ipanalangin mo kami. Bahay na ginto, pero sa ating pong buhay, mananampalataya, ngayong nakakilala na tayo sa Diyos na buhay, direkta na tayo. Direkta na tayo doon sa amang nasa langit na nagsugo ng kanyang anak upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Amen? At pangalawa,
sila ay umawit. Napakasarap umaawit sa Panginoon, no? Napakasarap umaawit ng mga papuri, ng mga pasasalamat at pagsamba. Binabati ko yung mga kabataan. Palakpakan nga natin ng Panginoon sa buhay ng mga kabataan na talaga namang iginagay tayo sa pagpapuri sa Diyos. Kasi alam po ninyo, kapag ikaw ay umaawit, may kinakalaga ng Diyos sa langit. Napakarami niyang mga kinakalagan. Kung ikaw ay bihag ng kasalanan, tinutulungan kanyang kalagan sa mga tanikalang gumagapo sa buhay mo. Subukan mong magluto lang, subukan mo yung nasa problema ka, subukan mo lang yung mga iniintindi ka at may mga ginagawa ka. Aba, makinig ka lang ng mga papuring awitin, napapansin mo, gumagaan yung loob mo. Di ba, no? Subukan mo lang nung meron kang napakalaking problema, intindihin, kapag nag-play ka lang na isang worship song, gumagaan yung loob mo. Ganon yung ginawa ng Panginoon kay Pablo at Silas. Nung sila ay umawit sa Panginoon, kinalagan din yung mga tanikala. At sa ating pong buhay, habang umaawit din tayo, kinakalagan din ng Diyos yung mga gumagapo sa atin ng mga kasalanan, gumagapo sa atin na intindihin, gumagapo sa atin ng mga gawa ng kaaway. Pinapalaya niya tayo sa ating pong buhay. Hindi ba kaya napakasarap na meron tayong Diyos sa buhay natin dahil nandyan siya at nagpapalaya sa atin? Huwag niyong kakalimutan yan na kapag nasa bingit kayo ng mga problema, nasa gitna kayo ng mga pagsubok, itry niyo pong umawit sa Diyos. Even in your silent battle, sa mga iniipit niyong mga problema, alalahanin sa puso ninyo, isumbong niyo yan sa Diyos. Umawit kayo sa Diyos ng papuri. Ano yung mga silent battles natin? Mga sama ng loob. Sa mahabang panahon, may mga kinikimkim kayong mga sama ng loob sa puso ninyo, no? I'm sure, huwag kayong mag-deny. Sa mahabang panahon, meron kayong mga taong hindi mapatawad. Maaaring nasaktan kayo ng anak nyo, nasaktan kayo ng magulang ninyo, nasaktan kayo ng kapatid nyo, nasaktan kayo ng kaibigan nyo, nasaktan kayo ng mga kapitbahay nyo, o kung sino pa man. Meron kayong mga dinadala sa puso nyo, mga silent battles na bakit hanggang ngayon hindi ko siya mapalaya? Bakit hanggang ngayon galit pa rin ako? Bakit hanggang ngayon hindi ako makapagpatawad? Bakit hanggang ngayon tuwing nakikita ko siya, ang sama-sama pa rin ang loob ko? And only God can free you from that thing. Tanging ang Diyos lamang ang makakapagpalaya sa inyo. Hindi si pastor, hindi si brother, hindi si sister. Ang Diyos lamang ang kayang magpalaya sa inyo sa bihag ng mga ganyan yung pinagdadaanan. Kaya please lang, paglabas po ng iglesyang ito, paglabas po mamaya, isuko niya na po ang mga galit nyo na nakimkim sa mahabang panahon. Isuko nyo na sa Diyos yung mga sama ng loob nyo. Bakit ka magtatanim ng sama ng loob sa tao? Sige nga. Bakit ka magtatanim ng sama? Saan mo ba siya itinatanim? Sa puso mo. Ngayon, saan sa parte ng puso mo? Sa loob. So, ibig sabihin, yung sama, nasa loob mo. Ngayon, kahit saan ka man magpunta, dala-dala mo yung sama ng loob na yan. Sino ang nagpapakahirap? Ikaw. Tama? Bakit ka magtatanim ng sama ng loob sa taong nagkasala sa'yo? Tuwing nakikita mo siya, nakangiti siya, pero ikaw nakangiwi ka? Tuwing nakikita mo yung taong pinagtatamnan mo ng sama ng loob, napakasaya niya, ikaw nagtutu-20 ang presyon mo sa galit? Tama, diba? Tuwing nakikita mo yung taong kinasamaan mo ng loob, lechon man ang nakaharap sa'yo, lasang ampalaya pa rin sa pait. Ganyan ang may itinatagong sama ng loob sa kanilang mga puso. Kaya sana paglabas natin ng gawain ito, isuko na natin yung mga silent battles na yan. Kaya ka nga nandyan sa kinauupuan mo ngayon dahil may isang Diyos tayong sinasamba rito na nagpapalaya. Amen. Ngayon, kung hindi mo tinatanggap yon, sige, lumabas ka na mamaya dito, huwag ka pa rin magpatawad, huwag mo pa rin alisin yan. Pero naniniwala tayo, ang sinasamba natin Diyos dito ay Diyos na buhay. Amen? Yung mga hindi pa nakakapagpatawad, naku po, ang tagal-tagal na po yung nasa puso ninyo. Pag naghihingalo din kayo, patatawarin nyo pa rin yan. Hindi nyo pa aga-agahan. Binabawasan nyo yung mga saya ng buhay nyo, aba, pustahan tayo. Kapag ikaw ay naghihingalo, ipapatawag mo pa rin yan. E di agahan yun na-enjoy nyo pa ang buhay.
Noon, ang sabi nila, life is short. Noon yun. Sumunod, life is too short. Ngayon, para sa atin, life is really, really, really short. Napakaigsi na ng buhay sa dami na nangyayari sa mga kapaligiran natin, sa dami ng sakit, ng kaguluhan na hindi mo inaasahan. Aba, kung hindi ka pa magpapatawad sa buhay mo ngayon, lugin-lugi ka na. Kung ikaw ay 50 years old na ngayon, at halimbawa, binigay lang sa iyo ng Diyos ay 60 taon, 9 taon ka pang nagtanim ng galit sa puso mo, 1 taon ka na lang masaya. Ang OA mo naman. Abay, dagdagan mo. Kung halimbawa, 50, nagtampo ka siguro, hindi ka makapagpatawad na 1 taon, 1 buwan, meron pa kayong 9 years. Ganon dapat ang isang matinong Kristiyano. Ganon dapat ang isang malayang Kristiyano. Marunong kang isuko ang lahat ng bagay sa buhay mo. Amen? Isa pang silent battle na pinagdadaanan. Kapag may tinanong ako dito, kung sino ang high blood, I'm sure may magtataas ng kamay. Pag tinanong mo dito kung sino ang may sipon, I'm sure may magtataas ng kamay. Kapag tinanong mo kung sino ang mga diabetic dito, I'm sure may magtataas ng kamay. Pero kapag tinanong mo kung sino ang mga depressed, kung sino ang may mga anxiety, walang magtataas. Nahihiya kasi, hindi naman ako baliw para magkaroon ako ng ganyan. Pero let's face the reality, minsan sa buhay nyo, dumaan na rin kayo sa ganyang problema. And me and myself, hindi ako exempted. Dumaan din ako sa mga ganyan. I'm sure nakaka-relate, napakahirap na may anxiety, tama, no? Napakahirap, huwag nyo na akong sagutin. Huwag nyo na akong sagutin dahil baka ma-reveal pa kayo. Baka mabisto kayo, may anxiety kayo. Napakahirap na meron kang nagpapabigat sa loob mo. Tama, ano? Wala kang mapagsumbungan. Halimbawa, dumaan ka sa isang battle, sa isang problema at pagsubok. Yung silent battle na yon, halimbawa yung anxiety, napakahirap labanan. Kasi pakiramdam mo, ibinubuwal ka araw-araw. Pakiramdam mo, hindi ka makatakas sa sakit. Para bang mas masarap pang maging, ano ba tawag doon? Mas masarap pang maging baliw yata, na buhay, kesa sa normal kang para kang patay. Tama, ano? Napakahirap na may mga depression at anxiety. Pero ang Diyos ang kaya magpalaya sa'yo. Noon, ang sabi nila, laughter is the best medicine. Hindi totoo yun. Bakit napakarami sa Mandaluyong sa mental? Tumatawa sila pero hindi sila magaling. Tama? Kung totoo yan na laughter is the best medicine, alam po ninyo ang best medicine? Paki-plus squad at Jezebel. Sa Kawikaan, ang sabi doon, ang pagkamasayahin ay mabuti sa katawan at ang malungkoti, unti-unting namamatay. Ang ibig sabihin, kung meron kang masayahin puso, iyan yung gamot sa mga anxiety, sa mga depression, at ang Lord lamang ang makakapagpuno niyan. Sa puso mo, wala nang iba. Yes, may mga ginagamit ang mga Diyos na mga doktor, mga psychiatrist, psychologist, pero higit sa lahat, ang Diyos ang magpupuno niyan sa buhay ninyo. Amen? Kayong mga meron dyan, yung kanina sabi ko nga sa inyo, yung mga may sama ng loob, may mga hindi makapagpatawad pa, sabihin mo ngayon sa katabi mo, kung sino man yan, magpapatawad na ako. Sasabihin naman ng katabi nyo, sige nga, pinapatawad na kita, sa'yo naman ako galit eh. Amen? Ngayon, paalisin na natin yan sa puso natin dahil walang ibang nahihirapan kundi ikaw at ikaw lang din dahil ikaw ang nagdadala niyan. Amen? So, iyon po yung number 1. Ang number 2 po natin, pasaya po ng pasaya ang mga pag-aaralan po natin at titiyakin ko po sa inyong marami po tayong matututunan. Hilingin mo sa Diyos na samahan ka niya. Amen? Ang sabi po diyan sa Exodus chapter 33, verse 15 to 16, sinabi ni Moises, kung hindi ninyo kami sasamahan, huwag na po ninyo kaming paalisin dito. Sapagkat kung hindi kayo sasama sa amin, paano malalaman ng lahat na kami po ay inyong kinalulugdan? Kung sasama naman po kayo sa amin, maliwanag na kami ay naiiba sa lahat ng bansa. Ang konteksto po nito na sinabi ni Moises, natatakot siyang ilabas ang buong Israelita noon kasi napakarami nilang pagdadaanan ng mga pagsubok. Napakarami nilang pwedeng pagdaanan ng mga battle sa kanilang journey bago nila marating yung promised land. Kaya ang sabi niya sa Lord, Lord, kung hindi mo kami sasamahan, wag mo na kaming ilabas. Once in your life,
hindi ba naitanong nyo na rin sa inyong buhay? Ngayong pinatawad ka ng Diyos, ngayong pinalaya ka niya, ang nagiging next battle ng isang Kristiyano, paano ako lalakad ngayon sa daan ng pagbabago? Kasi sasabihin ng iba, napakahirap naman magbago kasi titignan nila, nagkasala lang ako ng konti, born again ba yan? Born again na ba to? Bakit ganyan pa? Makanyan nga na yung bordagis. Ganyan pa magiging salita ng mga ganyan. Kaya sa ating pong buhay, hilingin mo na kapag ikaw ay pinalaya na, lumakad ka, nasamahan ka ng Diyos. Dahil walang kalugihan ang taong sinasamahan ng Diyos. At napakasarap sa buhay din natin na kahit anong pagbabago ang gawin sa'yo, kasama mo pa rin ang Diyos. Ang naging problema lang ng mga Israelita noong mga unang panahon na yon, naging reklamador sila. Ang dami-daming mga reklamo. Sabi nila, Moses, kung dito lang din naman pala kami mamamatay at hindi namin makakain ng mga gusto namin, mas mabuti pang mamatay na lang kami sa Ehipto, nakakain pa namin yung mga gusto namin. Sa ating pong buhay, hindi ba marami na rin tayong mga reklamo? Yung iba sasabihin, bakit, Lord, kung kailan ako nag-born again, saka dumating ang mga pagsubok? Lord, bakit kung kailan itinigil ko ang pag-inom ng alak? Bakit doon ako nagkasakit? Lord, bakit kung kailan hindi ako nagkipagchismisan, doon ako na-depress? Lord, bakit kung kailan hindi pa ako born again, ang ayos-ayos ng buhay ko? Bakit ngayong born again na ako, dumating na po ang mga pagsubok? Bakit naman noon, nung hindi pa ako born again, hindi ako sinisingil ng mga inuutangan ko. Ngayon nag-born again ako, gusto pa akong idemanda. Ang dami-dami natin mga reklamong ganyan, I'm sure. Sa inyong buhay, minsan din dumaan na rin kayo sa mga ganyan yung reklamo sa Diyos. Ang sekreto lang yan, at ang kulang sa inyo, hindi kayo humingi ng gabay sa Diyos. Hindi nyo hiniling sa Kanya na sa inyong pagbabago, samahan Kanya. Iyan ang kulang. Inuna nyo yung mga reklamo ninyo sa buhay, inuna nyo yung mga sentimento nyo sa buhay, hindi nyo nakita yung kabutihan ng Diyos. Mga Israelita noon, agad-agad puro reklamo. Siguro ina-expect nila noon, every journey, every station, may makikita silang Jollibee, nakakainan. Siguro sa susunod naman journey, may makikita silang mga inasal. Siguro noon, ina-expect nila may John Todorico sa bandang huli. Hindi kami magugutom. Ganon din sa ating pong buhay, Kristiyano, hindi porke pinalaya ka na ng Diyos, don't expect na hindi ka nasusubukin. Iwaksin nyo yan sa isip nyo, mabibigo kayo. Kapag iniisip nyo halimbawa na, kung kailan ako born again, saka ako sinusubok ng mga problema, saka pinadating, kaya maraming mga tao, maraming mga Kristiyano, yung nagbabackslide. Tama ano? Ang daming sumusuko kasi nga, bakit naman ganun? Kung kailan ibinigay ko na ba naman lahat-lahat naglingkod na ako ng sobra-sobra pa Saka pa dumating ang mga ganitong klaseng pagsubok na hindi ko ina-expect, makabalik na lang sa dati. Ganyan pa na yung nagiging mindset, pero dapat ba ganun na isang Kristiyano? Hindi. Dahil pinangako niya, sasamahan ka niya, at ang sabi niya sa Hebreo, hindi ka niya iiwan ni pababayaan man. Okay na yun. Okay na yung mga pangako na yun. Hindi ka mawawala sa daan ng Diyos kapag ikaw ay nagpapasama sa Kanya. Amen? Kaya dapat sa ating pong buhay, alam po ninyo, kung meron mang isang sumasaya kapag ikaw ay nagbabackslide, kapag ikaw ay nagtatanong, kapag ikaw ay nagrereklamo, natutuwa si Satanas sa impyerno. Wala kang ibang pinapasaya kundi si Satanas. Kasi, pinadalang ka lang ng ganitong problema, nalungkot ka na. Pinadalang ka lang ng lagnat, nagtampo ka na. Nag-backslide ka na. Hindi ba dapat hindi ganon? Na kahit sana ikaw ay sinusubok ng Diyos, kahit ikaw ay pinagkukulang minsan sa iba't ibang bagay, kahit ikaw ay may mga sakit, dapat nandun ka pa rin sa harapan ng Diyos. Dapat nandun pa rin yung pananampalataya mo sa Diyos dahil naniniwala ka na God is always with you. Okay? Dapat ganun na kahit anuman sitwasyon ng buhay mo, pupurihin ka ng Panginoon dahil naniniwala ako na ilalabas mo ako sa mga ganitong klaseng pagsubok. Tama, di ba? Pero hindi, naku, ang iba, naglulugmok-lugmukan na hirap na ang mga loob nila kasi parang pinagtaguan na sila ng Diyos sa kanila pong buhay, pananampalataya, which is hindi dapat ganon ang isang buhay Kristiyano.
dapat marunong ka sumunod at dapat nagpapasama ka. Iwasan natin magiging masyadong reklamo sa ating pong buhay. Wala tayong mararating. Kaya tingnan mo yung mga Israelites, sa halip na 40 days lang nilang lalakbayin, naging 40 years kasi nga puro sila reklamo. Ngayon, kung ikaw man din ay isang mananampalataya, napakatagal na lakbay mo kaya boring na boring ka ngayon sa buhay mo, inip na inip ka sa pagdaan ng mga araw kasi ang dami-dami mo reklamo sa buhay mo. Nasa halip, tignan mo kung ano yung dinisenyo sa iyo ng Diyos, tignan mo kung ano yung nasa dulo na pangako sa iyo ng Diyos, doon ka manghawakan. Iyon yung paniwalaan mo sa buhay mo. Na merong napakagandang pangako ang inilalaan sa iyo ng Diyos. Huwag ka lamang magduda, huwag ka lamang magreklamo. Wala kang mararating ang isang taong reklamador. Amen? Kaya sa ating buhay, napakaraming mga bagay na kung tutuusin, sinusubok lang naman tayo ng Diyos. Abay, pagbigyan na natin si Lord kung sinusubok tayo paminsan-minsan. Pinagtaksilan ka ng langit at lupa kuno, sinaktan ka ni ganito, may dumating sa iyong problemang ganyan, dapat nagpapatuloy ka pa rin. Hindi lamang sa paglilingkod, hindi ka dapat umaalis kung saan ka nakadisenyo sa Diyos. Dapat lagi ka nakarely, dapat lagi kang naka-align sa kalooban ng Diyos sa buhay mo. Dami na nating mga kapatiran ditong sinubok at saka talaga namang pinakita ng Diyos ang kabutihan sa kanila pong mga buhay. Napakarami na mga buhay na patotoo, mga kapatid natin. Naalala ko noon si Sister Lourdes yung nalaglag siya sa upuan. Kung iba yon, pwede siya magreklamo, Lord, bakit naman ganon? Sa tanda ko ba naman na to? Hinayaan mo pa akong mahulog sa upuan. Hindi na lang ako mag-chat-charts, hindi na lang ako makikipag-cell group. Pwede, di ba? Sa edad ko ba naman na to, nagkaganon pa ako. Pero nakita niya sa kanyang buhay, aba, buti na lang hindi ako na-comatose. Buti na lang hindi ako nabalian ng tadyang. Buti na lang buhay pa ako. Ganon. Hindi yung hahanapan mo ng reklamo ang nangyayari sa buhay mo. Sister Minda, noong mga panahon na yon, 25 years na yata siya nandito sa Pangclara, nakita ko na kung ilang karito ng mga pinaglalabahan niya noon. Nakita ko na kung gaano karaming mga pinaglalabahan niya mga bahay noon. Nakita ko na kung gaano karami yung pinagluluto niya noon. Pero tignan mo, after 23 years, si Sister Minda ay si Sister Minda pa rin. Ang pagkakaiba lang, sinamahan siya ng Diyos sa kanyang buhay. Noon, wala naman siyang kalabaw. Ngayong 2025, dalawa na yung kalabaw nila. Amen! Noon, ang mga anak niya nag-aaral lang, hirap na hirap siya. Ngayon, may Coast Guard na siya. At sa susunod, magkakaroon siya na rin siya ng pulis. Ibig lang sabihin, hanggat nagpapatuloy ka sa pagsunod sa Diyos, hindi ka niya bibiguin. Mahaba man yung pinag-iintay mo, titiyakin kong may maganda ka pa rin patutunguhan. Nakita ko nga, di ba, buhay na patotoo, lagi kong kinukwento sa inyo si Nanay Norma ko. 2 beses na yung inoperahan eh. Tumigil ba siya? Nag-pass ba siya dito sa charts? Hindi. Dahil naniniwala siya, ang Diyos na pinaglilingkuran niya ay buhay. Naniniwala siya, ang Diyos na pinaglilingkuran niya ay manggagamot, kaya kasama pa rin natin si Nanay Norma. One time, dinalo namin ni Sister Irma si Sister Baby noon. Siya ay naputulan ng paa. Dinalo namin siya, sa haba ng pagkukwentuhan namin, nabanggit sa amin ni Sister Baby. Ang sabi niya, alam niyo ba, Eka, mga kapatid, biniro ko, Eka, yung apo ko. Sinabihan ko ang apo ko na, ipagtimpla mo ako ng kape. Ayan, na-i-open niya sa amin. Yan, ipagtimpla mo ako ng kape at lagyan mo ng lason. Sa sobrang hirap na ng pinagdadaanan ko. Ako, baka sabihin niyo naman, chismoso pa ako. Totoong nangyari po yun. Amen? Huwag niyo pong sasabihin na ako po ay chismoso, no? Dinalaw po namin talaga yon ni Sister Irma. Ang sabi niya, lagyan mo, Eka, dahil napakahirap na ng pinagdadaanan ko, dinadialysis ako ng 3 beses sa 1 linggo. Pinutulan ako ng paa, nakahiga at nakaratay na lang siya doon. Ang hirap. Pero ikaw ba, hindi ka magpapasalamat sa Diyos? Nakaupo ka dyan? Ang lakas-lakas mo, kumpleto ang mga parte ng katawan mo. Ngayon, may naikwento pa siya. Ang sabi niya, alam niyo, Eka, yung minsan Ekang magpapadialysis, Eka ako, nakasakay ako sa motor. Tama na, Sister Irma. Yung nadaan, Eka, kami sa Hams,
Hindi ka napansin ng driver na wala na siyang sakay. Nagulat kami, sabi namin, akala namin isa siyang Encantadia. Akala namin isa siyang sanggering nawala. Ngayon, ang sabi niyang bigla, yung pagkaham sa mabilis ang takbo, nawala siya. Tama ko yan, Ningnong. So, tumilapo na pala siya. Tumilapo na, tumatakbo ang motor, hindi alam na wala ng sakay. Ano ba naman yan? Ngayon, nakita ko pa rin yung kabutihan ng Diyos. At nakita rin daw niya yung kabutihan ng Diyos. Imagine, naka-wheelchair ka, hindi ka na halos makalakad, dinadialysis ka, titilapong ka sa bato na wala ka namang helmet, pero buo ang ulo mo. Bakit? May brother Ning na nananalangin. May humihipo ng langit. Pwede naman na siyang matuluyan dun Kung di siya natuluyan sa pagdadialysis niya at sa pagkaputol, dapat doon natuluyan na siya. Pero hindi. Binuhay pa rin siya ng Diyos. Napakabuti, di ba? Habang sinasamahan ka ng Diyos sa buhay mo, huwag kang magrereklamo. Gawin mo lamang yung pinapagawa sa iyo ng Diyos. Titiyakin ko sa iyo, may sukli iyan. Gagantihan niya ng Diyos. Isang nagpapasarap din sa akin ng pakiramdam tuwing cell group namin ang testimony ni Kuya Boy. Alam po niyo si Kuya Boy, marami yung mga sumbong sa amin, marami yung mga testimony sa kanyang buhay. Pero isa lang sa tinandaan kong testimony niya lagi. Nakakapagpagamot siya kahit hindi ganong karami ang pera niya. Pinagagaling siya ng Diyos. Pag kinukwento nila na sakay niya si Ate Linda, binibiyahe nila ang Santa Ana, ang Candaba at kung saan parte ng Pampanga para lang magpagamot. At the age ng ganyang senior citizen, nagdadrive ka sa kainitan. Sige nga, sinasamahan pa rin siya ng Diyos. Sige, kung kayo mag-75 na siguro, mag-70, napakahirap na mag-drive. At napakahirap din magpagamot. Kami nga si Ina nga, nilagnat lang gusto naka-Fortuner pa. Papakuha lang ng dugo yan, kahit mababa naman ang triglycerides niyan. Gusto mo naka-Fortuner pa. Pero silang mag-asawa, nakita ko, pag kinukwento nila yung battle na minsan may gumit-git, may umovertake, may kung ano-ano pang mga road rage. Ayan. Pero still, napakalakas ni Kuya Boy. Tingnan mo na lang, kaya yung mga sitwasyon mo sa buhay ngayon, kaya nilagay si Sister Lourdes dito. Kaya nilagay si Nanay Norma dito. Kaya ipinuwesto si Sister Minda, sila Kuya Boy, at kung sino pa man sa inyo na pinagtagumpay ng Diyos, para magsilbi kayong halimbawa at testimony sa aming mga hihina. Na totoo pala yun, kapag hiniling mo sa Diyos na samahan ka, sasamahan ka niya talaga. Amen? Iyon yung dapat na maging kaisipan natin. Wala po munang iiyak mamaya pa po. Ngayon po, nandito ka na, una, pinalaya ka na ng Diyos, humingi ka sa Kanya ng gabay, napalayain ka niya. Pangalawa, hiniling mo sa Kanya, samahan ka niya. At pangatlo po tayo, ang sabi po dito, kalimutan mo na ang nakaraan. In short, move on. Hindi po move on na magjojowa ito ha. Baka sabihin niyo, malungkot ako dahil nagmo-move on ako sa jowa kung binirake ako. At mas lalo namang hindi ito pag-move on sa mga pinagkakautangan nyo. Malungkot ako kasi nag-move on ako sa pinagkakautangan ko. Baka naman makomatos yung pinagkukwentuhan nyo na pinagkakautangan nyo. Ang sinasabi dito pag-move on, kalimutan nyo na yung nakaraan yung kasalanan. Kayo naman, 10 taon na tayo magkakasama. Kung doon nakikipag-inuman ka pa, baka pwede ngayon, hindi na. Baka noon, meron kang gawa-gawang kasalanan noon, ngayon kalimutan na yan. Ang sabi dito sa Filipos chapter 3 verse 13, mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na nakamit ko na ito. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko habang nalilimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. Di ba sinabi doon, hindi ko pinapalagay na nakamit ko na ito. Pero huwag niyo pong kakalimutan ang sasabihin ko, hindi porke isang born again ka na, automatically, nagbago ka na. Binabago ka lang ng Diyos araw-araw. Yan po ang tatandaan nyo, ha? Walang instant magic sa buhay. Meron kayong mabibiling magic sarap sa tindahan ni Ate Bel, pero walang instant magic sa pagbabago. Okay?
Wala ring instant na pagbabago. Pero meron kayong mabibiling instant noodles at instant coffee sa tindahan ni Ate Bel. Ang nais kong ipakahulugan, kayo na nakalaya na, huwag nyo namang kondenahin yung hindi pa nakakalaya. Napakarami mga Kristiyano kung minsan, sasabihin nila, hindi ba Kristiyano ka na, bakit gumagawa ka pa ng ganyang kasalanan? Amen? Sasabihin nila, dapat hindi ka na gumagawa ng ganyan kasi tinanggap mo na ang Panginoon. Pag tinanong mo naman, kailan mo ba tinanggap? Kahapon lang. Ano yan? Magic? Please lang, huwag kayong masyadong mag-expect sa tao. Hindi porke tumanggap yan sa Panginoon na sarili niyang Panginoon tagapagligtas, automatically bago na. Hindi ganon. Kasi maraming mapuprostrate ang mga Kristiyano kapag ganon ang ideya nyo sa ibang tao. At titiyakin ko sa inyong, mabibigo lang kayo. Walang magic sa totoong buhay. Hindi ba sabi nga sa 1 John chapter 1 verse 9, kung ikukumpisal ninyo ang inyong mga kasalanan, ako ay banal at matuwid. Hindi sinabi nang kung ikukumpisal nyo ang inyong mga kasalanan, ako ay magician. Nababaguhin ko kayo instant. Hindi ganon. Patatawarin kayo ng Diyos. Pero hindi niya hinahangad sa inyo na automatically nagbago na kayo. Dumadaan sa proseso ang pagbabago ng isang tao. Huwag kayo mga ambitious na kapag tumanggap na kayo, instant ka ng bago. Tanggapin mo yan sa buhay mo, tanggapin mo yan sa puso mo. Kung ikaw nga yung tinanggap ka ng Diyos sa karumihan mo, napakaganda ng inawit kanina ng mga kabataan sa ating pagpupuri, inibig mo ako sa aking karumihan, tinanggap mo ako. Diba? Ganon kabuti ang Diyos, kaya dapat ikaw na Kristiyano rin, marunong ka rin tanggapin yung kapwa mo na hindi pa nakakaranas ng totoong kalayaan sa buhay niya. Aba, kung magiging ganon lang ang sukatan, malamang lagas na lang miyembro ng church lahat. Kung gusto natin pala, magsisiyasatan tayo, magkikriticize tayo, magiging judgmental tayo sa lahat ng tao. Hindi dapat gano'n ang isang buhay Kristiyano. Dapat tinatanggap natin ang tama at prosesong pagbabago. Alala ko ngayon kinuwento ni Brother Until kanina, sabi niya, yung makalawa, sabi niya, noon daw pag niyayaya daw siya ng mga kamag-anak namin na mag-church, pamilya ko nga hindi ako nasama, kayo pa. Tama, no? Sabi niya, oo nga naman, ako nabuisit na rin ako sa kanya nun Hindi ko na rin siya inimbita. Ngayon, kahit itanong niyo si Brother Untel, hindi ko yan tinutukan ng Armalite para lang mag-charge. Hindi ko rin yan binigyan ng 1 milyon para lang niya mag-charge. Dahil wala rin naman ako 1 milyon. Ngayon, ang nagpapunta sa kanya dito, yung Diyos. Yung conviction ng Holy Spirit. Ang sabi nga niya, pamilya ko nga hindi ako nadali. Kayo pa bang mga pinsan ko ang magyayaya? Kaya Sister Lourdes, kalma lang. Kalma ka lang. Ang ibig sabihin, hayaan mo lang gawin yung party mo at hayaan mong gawin ng Diyos yung party niya. Na-share mo sa Kanya yung ganong pagbabago, na-share mo sa Kanya yung ganong pag-ibig ng Diyos, hayaan mo na, huwag ka na magkondena. Kikilos at kikilos ang Diyos sa puso niya. Hindi mo ilang taon na natin kasama si Brother Until dito, kahit walang pumilit dyan. Ganon lang yon sa lahat ng taong nakakasama natin. Laging iisipin natin, dumadaan talaga sa proseso. Lahat tayo hinuhulma ng Diyos. Walang perpekto dito. Wala. Kung maghahanap ka ng perpekto, mabibigo ka. Laging sinasabi ni Pastor, I am not perfect, but we work in progress. Me too, I'm not perfect, but I work in progress. Kayo din, you are not perfect, but you are work in progress. Lahat tayo hindi perpekto, pero ginagawa natin pa para sa mas ikabubuti. Walang perpektong Kristiyano. Okay? Malinaw yon, no? Ngayon, ang dati nating buhay kasi, medyo magulo talaga. Ewan ko lang kung naka-experience kayo nyo, hindi pa tayo nakaniniwala sa Diyos, yung bulag pa tayo sa mga kasamaan, yung bihag pa tayo ng kasalanan, noon siguro ang team song ng buhay mo ay 1 linggong pag-ibig. Siguro pag inawit mo yon Lunes, ako ay nasa inuman. Susunod naman dyan, Martes, nang ako ay nasa sugalan. Miyerkules, mayroong nag-i-scatter. Huwebes, tinawag
Tumawag uli ako sa inuman. Biyernes, nandoon ako sa chismisan. Mga buhay ng iba ay aming pinagsisiraan. Sabado, tinawag ako sa sugalan at pagsapit ng linggo, ako ay nasa simbahan. Hindi ba? Dumaan din tayo minsan sa ganyang aspeto ng buhay natin. Pero paunti-unti, binabago tayo ng Diyos. Kung 6 na araw kang gumagawa ng kasalanan, nagiging 5 na lang, nagiging 4 na lang, nagiging 3 na lang, nagiging 2, hanggang totally na iaalis mo yan sa buhay mo. Iyon yung sinasabi kanina na nililimot mo na dapat unti-unti. Huwag kayong magkakaroon ng constant change na pare-pareho lang ang araw sa inyo. Kung sinungaling kayo mo ngayon, bukas dapat hindi na kayo sinungaling. Kung umiinom kayo ngayon, dapat bukas o sa susunod, hindi na. Tinatanggal na yan. At pakiusap naman sa mga tao naman binago ng instant ng Diyos, na binago naman talaga ng Diyos at sinubok sa kanila. Halimbawa naman, noon hindi kayo umiinom, napakahirap naman. Aba, wag naman kayo masyadong OA din, no? Hindi, porke hindi na kayo umiinom, may pupunta kayo sa isang inuman at sasabihin mo, in Jesus' name, pinapalayas ko kayo dito mga nagiinuman. Wag ganon. Masasaktan ang inyong kapwa, hindi tayo makakapagdala sa harapan ng Diyos kung ganon kayong mag-iisip. Salamat, pinalaya ka ng Diyos, hindi ka na umiinom, pero to the extent na sasabihin mo, in the name of Jesus, lumayas ka, espiritu ng kalasingan sa taong ito. Walang ganon. Ang Panginoon ay tinuturuan tayo na maging mabuti at mapagmahal sa lahat ng tao. Amen? Iyon yung tinuturo sa atin ng Diyos. Kaya nga, ang sabi nga sa 1 Corinthians chapter 5, verse 17, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang, wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip na palitan na ng bago. Iyon yun, nakipag-isa ka na, hindi hinihingi ng Diyos na maging instant na bago ka. Dumadaan yan sa proseso para maranasan mo yung sinasabi niyang, ang sino man nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang, wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito ay napapalitan ng bago. Amen? Dapat ganon ang buhay ng isang Kristiyano. Sa dami-dami ng mga battle na pinagdaanan natin, sa dami ng mga haba ng journey ng buhay natin, bago man lang tayo dumako sa pinakahuling yugto ng buhay mo, lagi nating alalahanin yung mga pangako ng Diyos. Lagi nating alalahanin yung unang-una, humingi ka ng gabay sa Diyos. Umawit ka ng papuri sa Kanya kung ikaw ay nasa bingit ng mga problema, nasa gitna ka ng kagalumihanan. At pangalawa naman, humingi ka ng gabay at pagsama sa Diyos dahil sasamahan ka niya. At pangatlo, kalimutan mo na ang nakaraan dahil hindi makakakilos ang Diyos sa buhay mo kung hindi ka na move on sa mga kasalanan. Hindi pwede yung kasalanan mo kahapon, kasalanan mo pa rin bukas hanggang sa mga susunod, hanggang sa makamatayan mo na. Hindi ganon. Paunti-unti, dapat binabago ka ng Diyos. Amen? Kaya tayo pong lahat ay tumayo sa ating pong Panginoon. Patuloy po tayong umawit sa Diyos at magpasalamat sa lahat ng kabutihan na ginagawa niya sa ating mga buhay. At sa umagang ito, awitin natin yung sukdulang biyaya. Nais kong humingi ng gabay, dumalangin tayo sa Diyos, na dahil sa napag-aralan natin sa umagang ito, yung kalayaan na ipinangako sa atin ng Diyos, minsan pa humingi tayo ng gabay sa Diyos na palayain niya tayo ng totoo. Palayain niya tayo ng totoo sa ating pong puso, hindi lamang sa dila, hindi lamang sa mga labi natin, kundi paglabas ng iglesyang ito, tayo yung masasabi nating totoong malaya na ako. Bigyan niya tayo ng pagsama, bigyan niya tayo ng pagpapatawad, bigyan niya tayo ng karunungan, ng lakas ng loob, na mabago pa natin yung mga tumatali sa atin, yung mga gumagapos pa sa atin, silent battles man yan ng buhay mo, samaman niya ng loob, sa kapwa mo, sa magulang mo, sa anak mo, galit man yan, mga kasalanan na itinatago mo sa puso mo, sa umagang ito, isuko na natin ang lahat sa Diyos. Dahil siya yung Diyos na mapagpatawad, siya yung Diyos na banal, siya yung Diyos na tapat, at maglilinis sa ating mga kalikuan, at siya yung Diyos na sasama sa atin upang lumakad tayo sa daan ng pagbabago.
Yes, so Lord, patuloy po namin isinusuko ang puso po namin sa oras na ito. Lord, ikaw lamang po yung nakakasaliksik nito. Ang sabi mo sa iyong mga salita, we are wonderfully made. Nilikha mo kaming kawangis mo. Nilikha mo kaming kamukha mo. Kaya nais po namin, O Lord, sa umaga pong ito, baguhin mo ang aming pong puso. Baguhin mo, Panginoon, ang aming pag-iisip, maging ang aming mga gawa. Lord, lahat po ng mga hindi naka-align na mga gawain po namin sa kalooban mo, ituwid mo po kami upang tuluyang kang makakilos sa aming pong mga buhay. Yes, O Lord, hallelujah, O Jesus. Patuloy na ikaw lamang po, Panginoon, yung Diyos na aming pong sinasamba, dahil alam po namin na ikaw lamang po yung Panginoon na kayang bumago na aming pong mga puso. Kaya sa umaga pong ito, ano man po yung sa tingin nyo nagpapahirap, ano man po yung gumagapos na yan, in the name of Jesus, we release it. Palayain na natin yung mga puso natin. So Lord, hallelujah, Jesus. Praise you, Panginoon. We glorify you, God. Hallelujah. Habang walang kapatapat, pagkukulan ng lugar, At wagas mong pagsita. Yes, Lord, hallelujah. habang walang Kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Yes, Lord Jesus.
gaya nga po ng awitin, salamat sa sukdulang biyaya. Lord, kami nga po ay marumi, kami nga po ay minsan binihag ng kaaway, binihag kami ng kasalanan, pero salamat sa sukdulang biyaya mo na hindi ka nagkukulang, hindi ka nagsasawang patawarin kami, hindi ka nagsasawang linisin kami sa aming mga kalikuan. Lord, salamat po sa mga napag-aralan po namin ngayong umaga pong ito. Ang dalangin po namin, mati mo ito sa aming pong mga puso, O God. Kung meron pang po kaming mga dalahin ngayong oras na ito, kung meron man po kaming mga sama ng loob, nagawa man po ito ng aming asawa, ng aming pong magulang, ng aming anak, sinadya man nila ito hindi. Lord, yung mga sama ng loob, yung mga galit, yung mga hindi mapagpatawad, Panginoon, naming puso, right at this moment, humihingi kami ng tawad. Humihingi kami, O God, ng paglaya mo, O Jesus. Lord, kung ano man po yung bumibihag sa amin na nagpapahirap po ng loob po namin, kunin mo nga po ito, Panginoon. Dahil ikaw po yung Diyos na kaya pong gumawa ng mga ganito. At alam po namin na ayaw mo po kami nabibigatan dahil ang sabi mo sa iyo pong mga salita, na lumapit lamang po kaming lahat na napapagod, kaming lahat na nabibigatan sa aming po mga dalahin. Ikaw po yung bubuhat, Panginoon, para sa amin. Ikaw po yung magbibigay, Panginoon, ng kagaanan na aming pong kalooban. Lord, patawarin mo po kami kung hanggang ngayon nabitbit po namin ng mga ganitong klaseng sama ng loob, galit, tampo. In the name of Jesus, palayain mo nga po kami. Maging sa mga karamdaman, mga pinagdadaanan pong sakit ng aming pong mga kapatid. Lord, ikaw po yung nakakakita sa kanila pong physical na pangatawan. Lord, alam mo po yung laman ng kanila pong puso, yung mga idinadaing nila sa iyo ng matagal ng panahon. Salamat, Panginoon, dahil patuloy mo silang pinalalakas. Salamat, Panginoon, patuloy mo silang binubuhay. Salamat dahil patuloy mo silang pinagpapala. And we pray, Panginoon, maranasan na po nila yung tunay na kalayaan sa karamdaman. Ang mararanasan po nila sa kanila pong mga buhay. Pagagalingin mo sila, Panginoon, dahil ikaw po yung Diyos na manggagamot. Lord, yung mga dumadaan po sa mga anxiety, mga depression, O God, na mga bunga ng mga pagsubok, mga problema na aming pong kinaharap. Lord, ang sabi mo nga po sa Pilipos, Panginoon, dumalangin lamang po kami, Panginoon, na may pagpapasalamat at huwag po kami mabalisa sa lahat ng anumang pong bagay. Sa halip na sa lahat po ng sitwasyon na aming pong buhay, iparating po namin yung mga panalangin po namin na may halong pasasalamat at yung kapayapaan mo, O God, ang mangunguna sa aming pong mga buhay. Lord, sa oras na ito, yung mga dumadaan sa mga ganong kalungkutan, mga nagpapahirap ng aming pong kalooban, hindi ko po ine-exempted ang sarili ko, Panginoon. Ang dalangin ko, patuloy na gamutin mo po kami, O God, sa bigat ng kalooban na pinagdaraanan po namin sa araw-araw. Alam po namin, sa paglabas po namin na iglesyang ito, pinagaling mo na po kami lahat, O God. Maging sa mga nanonood, sa mga live stream, kung ano man po yung pinagdadaanan po nila, ano man po yung nais po nilang isuko sa kanila pong mga buhay, sa kanila pong mga puso na gumagapo sa kanila sa mahabang panahon, Lord, palayain mo rin po sila. We believe, Panginoon, that we are in the house of answered prayer. Kaya alam po namin, sa paglabas po namin, tinugon mo na po ang aming pong mga panalangin. Lord, maraming salamat po sa oras na ito, sa mga kapatid po namin, na mga nakasama po sa mga bago, kayo man po ay nanonood, kayo man po ay kasama po namin physical. Inaanyayahan ko po kayong sumunod sa isang maiksing panalangin ng pagtanggap sa ating Diyos. Panginoong Jesus, patuloy po kami nagpapasalamat, O God, dahil ikaw po ay naparito upang kami po ay bigyan po kami ng buhay at kaligtasan. Patawarin mo po kami sa aming pong mga kasalanan at ang dalangin po namin na isulat mo nawa po ang aming pangalan sa aklat ng buhay at nawa ikaw po, O Diyos, ang tuluyan na po maghari, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga kapatid po namin na tumanggap sa iyo sa oras na ito. Lord, hindi po namin ina-expect na sila po ay magbabago agad. Pero naniniwala po kami, sa oras na ito, O God, kikilos ka po sa kanila pong puso. Dahil ikaw po yung Diyos na makapangyarihan sa aming pong mga buhay. Nagpapasalamat din po kami
sa gawaing ito na patuloy mo nga po kami sinasamahan. Papasalamat po kami sa buhay po ni Pastor Louie, ni Ma'am Carol sa kanila pong mag-asawa. Patuloy na samahan mo nga po sila. Patatagin, Panginoon, sa kanila pong paglilingkod. Idinadalangin din po namin yung mga nagdiriwang ng kanila pong mga gawain sa umaga pong ito. Sa Pilipinas, sa iba't ibang bansa, ang OPAPJ, ang JLBCI, ang His Life, Panginoon, ang CLSG, lahat ng mga naaabot, Panginoon, ng live stream na ito, patuloy na samahan mo nga po at pagtatagumpayin mo nga po ang buhay po ng bawat isa. Lahat po ng mga iglesia, Panginoon, patuloy na lalago, Panginoon, ikaw po yung magpapala sa kanila pong mga buhay. We pray din po, Jesus, sa aming po mga kabuhayan. Lord, sa mga hindi pa po nakakaani ng palay, sa mga naglagay pa po, alam po namin na pag-aanihin mo po sila. Bibigyan mo sila ng magandang panahon, ng magandang pag-aani. Dinadalangin din po namin yung mga may mga hayupan. Pagpalain mo po ito, ang mga may itikan, ang mga may baboy, Panginoon, maging ang mga naghahalaman, O Jesus, maging ang mga inilagay mo nga pong negosyo sa aming pong mga tahanan, maging yung mga nagtatrabaho sa public and private sector, maging sa ibang bansa, ibe-bless mo nga po ang buhay po ng bawat isa. Pagpalain mo rin po ang lahat po ng mga magulang po namin, ang lahat ng mga seniors, Panginoon, sa barangay na ito, patuloy na sasaya ang kanila pong buhay, bibigyan mo sila ng mahabang buhay, ng kalakasan na nagmumula po sa iyo, O God. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy na ikaw lamang po yung maghari, ikaw lamang po yung manguna, ikaw lamang po yung magpala, Panginoon, sa buhay po ng bawat isang naririto, maging sa mga nanonood sa kanila pong mga live stream. We give back to you, O God, all the praises and all the glory. And everybody says, Amen and Amen.